God bless morning, brethren. Muli sa umagang ito ay niloob ng Panginoon na tayo magkita-kita sa pamamagitan ng platform na ito dahil alam naman natin, physically tayo magkakahiwalay, but in spirit, we are in one in the name of our Lord Jesus Christ. Tayo pong lahat ay mag-pray. Dakilang Amang nasa langit, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, tanggapin mo ang aming taos-pusong pasasalamat dahil sa iyong pag-iingat sa amin sa araw ng kahapon, maging sa magdamag na aming pamamahinga. At ngayong maghapon, kami ginising mo sa umagang ito upang ihanda kami sa panibagong pakikibaka sa aming mga pupuntahan, sa aming mga gagawin, sa aming mga kakausapin, sa mga bagay na hindi namin inaasahan. Kami, Panginoong Diyos, ay narito at nagpapasalamat sa iyo at minsan pang humihingi ng iyong patnubay at ng iyong pagtuturo dahil alam namin na walang ibang the best na tagapagturo kundi ang iyong salita. At kami naman ay diringgin mo sa pamamagitan ng aming pananalangin. Patnubayan na po kami, Panginoong Diyos, at patuloy namin matuklasan ang nilalaman ng mensaheng nakapaloob sa umagang ito. Purihin ka, O Diyos. Inaakin po namin ang katagumpayan sa umagang ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Praise God. Amen. Amen. Tayo po mga kapatid ay pupunta na sa part 2 ng ating tinatalakay, The Four Commission and 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang nakasulat po doon ay, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Tinalakay po natin yung nakaraan, teaching the truth. At ngayon ay sa pagtatama ng sa maling katuruan. At ito po ang ating tatalakayin, mga kapatid, correcting false teaching. Alam po natin, mga kapatid, na tayo po ay nahubog sa iba't ibang uri ng makaturuan. At kung atin pong titingnan ang ating pananampalataya ay ang naipakilala lang sa atin ay mayroong Diyos na makapangyarihan na lumikha ng langit at lupa. May Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na mag-uli, kaya po mayroong tinatawag na hulik. Pero sa katotohanan ay napaka-limitado ng kaalaman ng ating katotohanan, na ating nalalaman. Kaya ito pong 2 Timothy chapter 3 verse 16 ay binigyan ng diin upang sa ating ikakatuto, upang ang ating mga maling natutunan ay itatama po sa pamamagitan po ng napakagandang mensaheng itong ating tinatalakay. Correcting false teaching. Ito po ay required to learn what is right, amen, just, and worthy. Ano daw po ang tama? Ano ang makakatarungan? Ano ang pinakamahalaga? Alam nyo, ang isang naging dahilan ng dumaming katuruan sa mundong ito at ang dumami ang mga false religion ay ito pong sinasabi sa Juan chapter 21 verse 25. Atin pong babasahin. Ito, kaya po sila nagdagdag ng iba't ibang mga katuruan ay ito ang kanilang quotes. Ang sabi ay, at marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, inaakala kung hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat tungkol dito. Kaya po, hindi na kontento sa banal na kasulatan. Kaya nagdagdag pa ng marami pang iba't ibang katuruan na wala sa Bible at ang kanilang claim, itong mga tinuturuan namin ay mga tradisyon ng mga naunang Kristiyano at kaya ngayon ito ang aming itinuturo at tinitindigan. Diba? Kaya, ano nangyari? Marami po nagkaligaw-ligaw at aminin po natin na ang ating mga ninuno ay naging biktima tayo. At magpasalamat tayo sa Panginoon dahil tayo pinili, tinawag ng Diyos upang ipaalam sa atin ang katotohanan. At kaya ngayon ay narito tayo, magkakasama at nakatitiyak tayo na tayo ay nasa tamang landas ng ating pananampalataya. Ang direksyon natin ay patungo sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya ano po nangyari? Sa Roma chapter 1 verse 25 ay ito po ang naging resulta. 1 verse 25, ang sabi ay ganito. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan ng kasinungalingan. So, ito po ay totoo.
Marami pong kasinungalingan ang katuruan na na-inject sa atin. At hanggang ngayon ay nagpapatuloy. At napakahirap pong ituwid at turuan ng mga tao sa kanilang maling paniniwala. At hindi naman nakapagtaka dahil ang ilan po sa atin, bago naman po tayo nakatuklas at matutut yakapin ang katotohanan, ay hindi rin ganun kadali. Kaya hanggang ngayon, di ba? Kahit sabihin mo na si Kristo ay Diyos, nagkatawang tao, hindi po matanggap ng marami. Na si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon, di ba? At kukuhain yung mga ligtas. Ang sabi ng marami, ang katuruan, saka mo lamang malalaman na ikaw iligtas kapag ikaw ay namatay na. Well, may punto rin po yun, pero may pangako po ang Diyos na katotohanan na sabi, kung sasampalataya ka at susunod ka sa kalooban ng Diyos, dito pa lamang sa lupa, pwede mo i-claim ang kaligtasan. Ito po ang katuruan. Kaya, ano pa nangyari? Pinalitan nila ng kasinungalingan. Ano pa? Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha. Very familiar. Sino raw ang sinamba? Hindi yung manlilikha. Kundi ang sinamba ay yung manlilikha. So, napakahalaga po na atin pong itinutuwid. Kahit po ang makasama natin sa church na ating pinaglilingkuran, ito po ay hindi dapat maging exempted at hindi po dapat tayo matakot na ituro ang katotohanan na hindi dapat luhuran, hindi dapat paglingkuran ang mga nilikha. Tanging ang Diyos lamang ang ating luluhuran at sasambahin. Yan. Sinamba nila, pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip ng lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. So, sino po ang dapat i-correct? Ito pong mga itong uri ng mga tao. Yan. Kaya kung titinan po, bakit to binigyan ng pagpapaliwanag? Hindi po pa nakontento ang maraming tao yung sinasabi po sa Joshua chapter 1 verse 8 na tayo po ay mag-focus sa banal na kasulatan. Sabi ay, huwag mong kaliligtaang basahin na aklat ng kautusan ever since, di ba? Nang sila ay tatawid na sa lupang pangako, ay pinalalahanan pa rin ni Yahweh si Josue. At baka pagdating doon sa lupang pangako, sa lupa ng Kanaan na kanilang pupuntahan, ay magkaligaw-ligaw pa. Pero sa katotohanan, ito po ay nangyari. At ang paalala nga ay, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Pag sinabi pong matagumpay, ito po ay balanse. Hindi lamang po ito pang espiritual na pangunahin, ngunit maging ang atin pong pagkatao, maging atin pong mga lakad, maging ang atin pong mga pinaplano sa material na bagay, ito po ay package at yan po ang gusto ng Panginoon. Kaya ang gusto ng Panginoon ay mag-focus, magpakorek tayo sa ating mga maling kinagawian at kinamulatan. At napaganda po na ang ating ipapangaral ay yung kinasihan lamang ng Diyos. Yung po kinasihan lamang ng Diyos. Minsan nga po nagkomento ako sa isang sa Facebook na kaya daw ganito, kanila pinapangaral, etc., etc., ganito. Sabi ko, ang pinakang safe, pinakang the best, at pinakang nakakatiyak tayo, ay ang ipapangaral natin ay yung kinasihan lamang ng Diyos. Bakit po ganun? Kasi kapag po tayo magdadagdag, lalo na't maling katuruan at contradiction sa Biblia, ay para bang lumalabas na hindi tayo kontento. At hindi natin pinapaniwalaan lahat ang mga itinuro ng ating Panginoong Hesus. 2 Timothy chapter 3 verse 16a. Sabi, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Yan. Sa pagtatama ng maling katuruan. So, ito po ang pinaka magandang pangyayari. Amen po. So, ano daw po ang mangyayari? Ang sinong dapat na turuan, i-correct, misunderstanding and mislead to their faith. Yung pong mga mali ang mga pagkaunawa, hindi naintindihan ang kanilang mga nilalakaran, patuloy na pinaninindigan. Ang mahirap po kasi sa tao talaga, yung hindi niya alam na siya mali. At alam niya, ayun ay tama. At yun ang kanyang tinitindigan. Parang pa ba ugali ng tao? Sige nang sige, hindi niya alam na masama palang ugali niya. Pero sige pa rin siya. Dahil alam niya, yun ay hindi
makaapekto sa kanyang pagkatao at walang anumang dating sa kanya kaya hindi nakikinig sa mga payo. Kaya, sa unang Timothy, chapter 3, verse 6, ito ang nakasulat. Unang Timothy, chapter 1, verse 3 hanggang 6. Sabi ay, gaya ng ipinakikiusap ko o ipinakiusap ko sa iyo bago ako pumunta sa Macedonia. Nais kong manatili ka sa Efeso upang utusan mo ang ilang tao dyan na huwag magturo ng maling aral. Wow! Diba? Napakahirap na ministry nun. Uutusan mo, huwag ganyan, huwag ganito. Pero kahit tayo ay inuutusan. Na, yun daw po nagtuturo ng maling aral ay ating pagsabihan. At daw? At huwag nilang pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat at mahalagang talaan ng mga angkan. Yan po. Sino pa po rito ang naniniwala sa sa mga pamahiin, sa mga alamat? Yan. Ano pa po? Mga kasabihan, di ba? Na alam nyo kahit sa school, nung elementary tayo, marami po tayo natutunan dyan na mga hindi naman talaga tama, pero akala ko talaga noon ay totoo. Yung pala yung mga alamat lamang, yung pala yung mga kwento lamang, yung mga duwende, bagay, totoo naman talaga may masamang espiritu, duwende. Pero marami pong katuruan din sa school, mabuting naabulis na tumatatak po sa ating isip na akala ko talaga yung totoo. Hindi na lang po talaga ako makapagbigay ng halimbawa at nakalimutan ko na yun. Yan ang pinagmumulan ng lamang ng mga pagtatalo. Diba? Kaya kita ninyo, sa atin sa loob ng church, wala nang pagtatalo. Hindi na pinagtataluhan ng alamat. Hindi na pinagtataluhan ng mga pamahiin kasi nakalaya na tayo doon. Tayo ay nagpaturo sa salita ng Diyos. Amen po. At hindi nakatulong upang matupad ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So talaga po itong mga false teaching ay number one enemy within the church. At sa isang individual na mananampalataya. Ito po. Kaya napakahalaga po na tayo ay nagpapaturo. Yan. Kalimutan na po natin yung mga sabi-sabi. Yan. Ano pa po? Yung mga kuro-kuro. Yung mga idea ng mga opinion. Di ba? Nasa banal na kasulatan po ang tamang idea. Tamang opinion. Yan. Na galing sa Panginoon. At ito na lamang po ang ating ipanalangin na dapat nating maunawaan upang hindi rin man po tayo magkaligaw-ligaw sa mga maling interpretasyon. Amen po. Hallelujah. Yeah. At ganoon din po sa 1 Timothy chapter 4. 1 Timothy chapter 4 verse 1 and 2. Chapter 4 1 and 2. Maliwanag na sinasabi ng Espiritu. Ito, totoo talaga ito. Nangyayari noon hanggang sa kalukuyan, hanggang sa hinaharap. Na sa mga huling araw ay iwan ng ilan ang pananampalataya. May kilala po ba kayong ganun? Ako mayroon. Dumating po ako sa bayan ng Gumaka. Kasama ko po sa paglilingkod. Yan. Sabi ko, wow, galing, lago, lilingkod sa Panginoon. Pero at the end, hindi ko na makasama ngayon. Wala na. Bumalik sa dating maling pananampalataya. Maaring kayo ay may kilala rin ganyan at sinisikap mong kausapin, ibalik sa church, hindi mo na nga hinuhusgahan, pero sagot ay okay lang, ayos naman ako rito, sige, babalik ako, pero hanggang doon lang. Yun, bumalik sa dating buhay. Kaya, iniwan ng ilan ang tamang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlilang na espiritu at sa makaturuan ng mga demonyo. Ay siyempre, ang demonyo naman talaga hindi magpapakilala na magtuturo na, ako'y demonyo, tuturuan kita ng ganito ito'y mali, ganyan, etc. Hindi yun. Gagamit ang mga demonyo ng fallen angel na mga kampi niya. Yan. Gagamit ng mga tao upang ipakita na tama kahit na nga alam nilang mali ang kanilang mga itinuturo. Kahit po ang demonyo, alam niyang mali yung kanyang ginagawa. Alam niya sinandaraya. Diba? Pero yun ang kanyang mission manira, pumatay at magnakaw. Anong nanakawin? Nanakawin yung katotohanang natanim sa atin kung hindi po tayo mag-iingat. Nanakawin
yung ating mga paninindigan. Diba? Kung hindi tayo magkakaroon ng total intimate relation sa Panginoong Hesus sa bawat oras ng ating buhay. Kaya napakahalaga po. Ano pa? Verse 2, ang katuruang ito ay pinalalaganap ng mga taong sinungalin at may mga manhid na budhi. Diba? Ang magagaling pong mag-sales talk, may manhid na budhi, mahirap pong ma-discern yan. Mahirap po. Lalo na kung ikaw ang banal na espiritu na nasa iyong buhay ay malamlam, namimigati dahil po sa ating mga sablay, or di kaya naman ikaw ay lumalayo na sa kalipunan ng mga mananampalataya. Di ba? Madelay kang madidisib. Hanggang bandang huli, ang akala mo ikaw ay nakatayo pa, pero ang sabi ni Apostol Pablo, ikaw ay nakadapa na. At malapit ka ng knock out, kumbaga, sa boxing. So, mahalaga po yun. Yun po, sino dapat turuan? Ito pong mga naghaka-haka, nagkuro-kuro, nagbigay ng maling opinyon at idea, at ang pinaglilingkuran na ay ang mga nilikha. At yung pong sino pa, mali ang mga pagkaunawa sa banal na kasulatan, sa kanilang pananampalataya, at yung naligaw ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Bumalik sa false religion or yung nananatili sa false religion. Ano pa po rito? Last, the wicked and foolish wise man. Marami pong matatalino. Marami pong eksperto pagdating sa banal na kasulatan. Kumbaga kahit sa mga pagdidebate ay sabihin na natin hindi siya patatalo at marunong naman talaga. Pero hindi niya alam na siya wicked. Diba? Hindi niya alam na siya wicked, or kahit pa nga alam niya ang katotohanan, pero hindi naman niya ito ipinamumuhay. Kaya, naalala po ko yung kausap ng Panginoong Jesucristo, kung paano rin magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ay, sabi, ginawa ko na lahat. Sabi niya, magaling. Ngayon, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga mahihirap. Umalis po ang mayamang ito. Tama ba na umalis siya? So, hindi niya matanggap yung katotohanan. O, ayaw niya magpakorek. Dapat ang ginawa kung tutuusin, ay kung ikaw po ba ang pagsabihan ng ganun, anong gagawin mo? Ikaw ba'y tatalikod na lamang? O aalis? O ano? Siyempre, kung tutuusin po, dapat po tayo maupo. Magtanong, ay bakit po naman, Panginoon, ganun ang inyong ipinapagawa sa akin? So, mas maganda po talaga yung nagtatanong. Mas natututo. Mas naghahangad pa ng katotohanan mula sa katuruan mismo ng ating Panginoong Hesus. Kaya, sabi po sa nakasulat sa Awit chapter 14, verse 1. Awit chapter 14, verse 1. Hallelujah. 14, verse 1. Wala namang Diyos ang sabi ng hangal. Masakit pong masabihan ng hangal. Ano? Silang lahat ay masasama, kakilakilabot ang kanilang mga gawa. Pwede daw po mga walang Diyos o mga taong walang kinikilalang Diyos, dito daw po makikita. Kaya, kung tutusin nga po ano ang pagkakaiba ng taong may kinikilalang Diyos, pero hindi naman sumusunod sa Diyos, at ang taong walang kinikilalang Diyos? Ang sagot po, wala pong pagkakaiba yan. Iisa lamang po ang kanilang pupuntahan. Patungo pa rin sa kapahamakan. Diba? Ganun lang. Kaya hindi po ibig sabihin ang Diyos ng isang tao ay may paniniwala sa Diyos. Siya po ay may pananampalataya na. Ay hindi po. Kahit nga ang ang diablo, naniniwalang may Diyos din talaga. Diba? Marami pong tao kapag sinisira mo ng salita ng Diyos, ay hindi, okay na ako. Nag-pray naman ako, nagpupunta naman ako sa church, minsan isang taon. Okay na sa akin yan. Diba? So, ganun. Kaya, silang lahat ay masasama, kakilakilabot ang kanilang mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti, wala. Kaya tama yung Romans chapter 3, verse 23. Walang matuwid, wala kahit isa. Kaya, kung gusto po maging matuwid ng isang tao, ang number 1 dapat niyang gawin, siya ay maupo at magpaturo, magpakorek sa kanyang mga maling tinatayuan. Sa kanyang mga maling
natutunan. At matuto siya na ibaba ang kanyang sarili at aminin na siya'y nadaya. At hindi pa naman huli ang lahat. Ang lahat po na naghahanap ng katotohanan. Sabi ko, matuka at ikaw ay bubuksan kung nais mo ng katotohanan. Magbubukas ang Panginoon. Kung nais mo ng katotohanan at matuto ka, sabi niya, hanapin mo ang Diyos. Hanapin mo si Kristo at ang humahanap kay Kristo ay mas lalo namang siyang nagpapakahayag. Kaya salamat po. Nawa ay ating pusurin ang ating mga sarili. Baka mayroon pa po tayong mga pinangahawakan na mali, na nagdadalawang isip tayo na tama ba itong gagawin ko? Isasabit ko ba itong aking mga inaalagaan, itong mga katuruan na hanggang ngayon ay akin pa rin niyayakap? So, pag-isipan po natin. Kaya napakahalaga po na magbasa po tayo ng banal na kasulatan at makinig po tayo sa mga tamang mga ngaral. Hallelujah! Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil sa umagang ito ay kami tinuruan mo. Pinalalahanan mo, nirefresh, Panginoon, ang aming buhay spiritual. Kaya kami po ay dumadalangin, Lord, kung mayroon pa po kang nakikita sa aming mga buhay na amin tinitindigan, na ayaw naming palayain ang aming espiritu, ayaw naming palayain, nagdidesisyon kami, Panginoong Diyos, upang kami hindi magpasakop sa katotohanan na sinasabi mo sa Juan chapter 8 verse 32, ang katotohanan ang magpapalaya sa amin. Kaya o Diyos, narito po kami at papasalamat, patuloy na lumalapit sa iyo. We need more, O Lord. We need more, O God, ng iyong katuruan. At bigyan mo po kami, O Banal na Espiritu, ng Espiritong tama ang mga pagkaunawa. Tama ang aming pagsasubmit, Lord, at hindi kung kani-kaninong mga katuruan. Panginoong Diyos, loobin mo na ang bawat sa amin ay lalakad ayon sa katotohanan. At Panginoon, pag nagkaganon, kami po ay malakas ang loob na magsaway sa iba. Malakas ang loob namin na ipangaral ito sa iba. Dahil nalalaman namin na walang sino makapipigil sa taong ang gustong ilahad at lakaran ay ang pawang katotohanan lang. Panginoon, salamat po. Paitnubayan na po kami. Ma-discern nawa namin, Panginoong Diyos, ang mga taong mga deceiver na gusto kaming iligaw, gusto kaming kumbinsihin, gusto kaming i-invite o sa kanilang mga maling paniniwala. Huwag mong ipahintulot, Panginoong Diyos, na bumalik kami sa dati naming buhay na maling paniniwala at manilalakaran sa araw-araw. Bagkus, Panginoon, tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami, patnubayan mo po kami na mag-submit sa katuruan. Patuloy na magpaturo ayon sa iyong katuruan at kalooban. Ating sama sa mandalangin sa pangalan ni Jesus na ating Panginoon ang lahat ay magsabi natin. Amen and amen.